Self-sufficient ka at what age? 12 po, mag-isa na lang po talaga ako sa bahay. 12? Yes. Pero, so, at 12, ako na lahat gumagawa na ng mga gawain bahay, bubuhay sa sarili ko. Although, financially, si mama pa rin naman yung nagbabayad ng bahay. So, hindi naman ako ganun ka-struggle sa finances. Although, syempre mahirap pa rin kasi bahay lang. So, the allowance, mga projects sa school, lahat yun. Tapos, academic achiever pa din ako nun eh. So, mas maraming gastos, mas maraming ginagawa. So, mas mahirap. So, naranasan ako magbenta ng mga hotdog sa school, kutsita, mga ganun. And then, at 17, nag-apply ako na waiter sa isang maliit na restaurant. And as soon as I turned 18, nung mismong birthday ko, nag-apply ako sa call center. So, that's how I started na... If you don't mind, asan si father? May kanya-kanya po kasi silang family. So, hindi ko na rin sila ginulo. It's not that galit ako sa kanila, but okay na ako na masaya sila. So, hindi ko na sila ginulo and kinulit na supportahan ako. Nasa nanay ka? Naiwan ka sa mother mo ng 12 years old? Naiwan ako sa mother side siguro po ng mga 8. And then nung 12, hindi na rin umuwi si mama. Ano, no? Hindi na rin umuwi si mama nung 12 ako. So, mag-isa na po talaga ako nung 12 ako. As in, kahit sa lola, wala? Lumaki po ako walang relatives sa parents ko lang kasi may issue yung family nila. So, nilayo nila ako doon. So, lumaki akong wala akong kilalang iba bukod sa parents ko. So, nung nag-separate sila, wala talaga akong malapitan. Siguro, it took me mga 16 or 17 ako nung na-meet ko yung ibang tita ko. Hinanap ko sila sa Facebook and all. Oh my God. So, self-sufficient at 12, ha? Wala kang... Ngayon, mas nasa kanya-kanya family pa din. Although may contact naman, but siguro mga once or twice a year lang kami nag-uusap. Hindi naman na-restore yung relationship. Pero, ayun lang, masaya naman ako para sa kanila and I think masaya naman sila para sa... Kapatid? Wala po akong kapatid. So, solo nga na ka na iniwan? Yeah. Although ngayon may mga nakakausap na ako, may mga kilala na akong pinsan and mga tito-tita. But may emotional connection ka ba sa parents mo? Sa mga nangyayari? If you mean po hatred or wala naman. Wala akong galit sa kanila. Parang I understand naman kung bakit nangyari yon and hindi mo na-feel na na-abandon ka? Of course, at first, nandun yung nakakalungkot. Pag family day sa school, yung ikaw lang yung wala kasama parents, nakakalungkot yun. Pero nung tumatagal, na-realize ko na somehow, swerte pa rin naman ako kasi naturuan nila ako at an early age kung paano mabuhay. So, nung naiwan nila ako, parang naturuan, wala nga sila. Hindi, parang nung batang-bata pa lang ako, sobrang dami nilang ewan ko, basta sa akin, pinili ko na lang na gano'n siya tignan. Na parang nung iniwan nila ako, somehow kaya ko naman na talaga at 12 na tumayo mag-isa. So, ayun, and nakikita ko naman sila masaya. So, hindi na ako hindi ko na sila dinulog. Hindi tumayong mag-isa, ikaw nagpaaral sa sarili mo? No. Naman po, public lang naman po ako nag-aral eh. So, wala naman pong gastos. When I say tumayo mag-isa, like, asikaso ko lahat sa bahay, lahat ng gawain, ako nagluluto, naglalaba, nag-aano para sa sarili ko. And then yung mga konting allowance, yun yan, kailangan ko magbenta. And then sa computer games din, naglalaro ako. Tapos sa computer games kasi pag magaling ka, pwede mo siyang, pwede kong pagkakita. So, ganun po. Okay. So, in effect, 12 years old pataas, wala na po talaga ang parents na tumatayo sa akin. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang po mag-isa. Grabe. Kaya mo yun. At nagpaka-positive kang tao, ha? Ano man po kasi, lumaki naman po ako sa church. So, may, emotional support naman po ako nakukuha sa ibang tao. So, at 17, 18, ka call center? Birthday ko, nag-apply po ako sa call center. Tapos, ayun, nakuha po ako. Tapos, ayun, okay na po ako. Napag-college mo rin sarili mo? Hindi po ako nakapagtapos ng college. Pero supposedly, ano yung gusto mo? Marketing or BSBA. So, paano ka napagpad sa showbiz? Anong age ka nun? Ay, hindi. 5 pa lang po nag-audition ako. Starstruck Kids Batch 1, ang una kong audition. I was 5 years old. And then, hindi naman ako tumigil. Although, yun nga, since independent ako, wala akong pang-finance for audition. So, nag-focus ako sa schools, yung mga theater, mga declamation. Ay, hilig mo talaga? Hilig ko po talaga ang acting since bata pa ako. Pero yung sa showbiz, nakapasok po ako. This year lang po talaga, February ako nag-start. Tapos nagtuloy-tuloy naman po. Blessing talaga. Dito sa Viva Max, paano ka napasok? Aksidente lang po. Nag-audition ako sa isang film. Talagang literal na audition wala nagpasok sa akin. Hindi ko alam na sexy film yun. Tapos nagulat na lang ako pamigay sa akin ng script. Anong film? Lagas-gas po. Okay.
Supposedly kasi hindi siya sa Viva Max eh. Binenta lang siya later on. Tapos, ayun, ginawa ko pa rin siya kasi I felt like para sa akin yung film na yun. Kahit hindi ko nakita yung sarili ko talaga sa Sexy at first. I felt like para sa akin yung film na yun. So ginawa ko siya. Tapos, yun, nagulat na lang ako nagsunod-sunod yung tawag. In theory, hindi na ako nag-audition. Bigla na lang, uy, ito, next. So, ayun po. Thank you po talaga. So, nakakaluwag-luwag na si Victor. Better. Kung, I was nasa best version of myself right now. May kontak ka pa rin sa parents mo? Meron naman po. Yun nga lang po, wala na kami yung normal na kamustahan. Wala, lang. Siguro mga once a year, every birthday, yun lang. Happy birthday, that's it. Wala na kami, oy, kamusta ka na? You don't mind? Walang explanation na ba't ka nila iniwan, ba't ka nila napabayaan? Well, po again... Walang sorry, meron naman. Siguro po sa father ko, nung nag-meet kami, nung napatay yung lola ko, nag-sorry siya sa akin, but that's it. Wala namang... That's it lang. Na-sorry kung napabayaan kita and I'm happy na nag-survive ka. That's it. Grabe naman. Well, okay, father, yung mother. Sa mom ko, well, walang may mga verbal ka na rin. Wala po. Walang verbal na nangyaring ganun and parang wala sa mother's side. Pero okay naman kami. Paano ka walang hinanakit? Siguro paano mo nagagawang walang hinanakit? Siguro nga po dahil lumaki ako sa church. So parang lumaki ako na tinuruan na magpasalamat na lang sa kung anong meron ka. So sinalo ka ba ng mga pare? Part ako ng youth community sa church. So everyday ako halos nasa church, tapos nagba-Bible reading, nagsiserve ako sa ministry before. So I think yun, nakatulong yun sa akin para hindi galit yung pairalin sa buhay. Of course, at first nandun yun na parang mumurahin mo talaga sa utang mo and then malulungkot ka every time may kita kang family, yung may makita mo lang kaklase mo, hinahatid sa school, yung parang maiiyak ka na agad, hindi ka makapanood ng mga films about family. Kaya sobrang hirap sa akin kasi sila iyakin kasi parang hindi ko nga kayang manood ng films about family eh. Kahit nga let's say horror film or comedy film, pag meron lang isang scene na nakita ko yung tatay, niyakap yung anak, naiiyak ako kahit comedy siya or horror siya. Tapos ngayon, binigyan ako ng task na gumawa ng isang drama. Kaya nahihirapan ka. Sobrang hirap na hirap po ako. Lagi sinasabi ni Direk, ano ba yan? Wala ka bang nanay? Hindi ko alam kung paano ako mausap ng nanay eh. I mean, nung bata ako, hindi pa naman ako aware nun eh. I was too young. Hindi ako aware kung paano yung relationship namin. And then, wala talaga. Kaya sobrang, ito yung pinakamahirap kong nagawang pelikula. In terms of being in character, kasi wala akong panghugutan talaga. Sinabi mo kay Direk yun? Alam po yun ni Direk, pero like parang mid-shoot na niya nalaman. Kaya hirap kang humugot. Okay. So yung buhay mo pwedeng pelikula itself, ha? Diba? Nakakabilib din naman. Ngayon, sino tinuturing mong family ngayon? Friends. May mga close friends po ako. Tapos ayun, yung mga ate kuya sa church, na hanggang ngayon naman, nag-uusap pa rin kami, kinakamusta nila ako. So, at 12, dire-diretso, solo ka na sa buhay. Opo. Actually, nakakatawa nga kasi... Girlfriend na lang. Well, wala din konti lang. At yun nga nakakatawa din kasi di ba puro church yung nagwalang isa. Tapos ginagawa ko to. So, yun na nga. Napapagalitan ka ba ng mga kasama mo doon? Well, yung iba, of course, di naman natin may iwasan yung iba talaga. Pero yung iba naman, tanggap naman nila kasi alam naman nila na bata pa ako. Ito na talaga yung gusto kong gawin. Talagang, ako dun nakatatak na yung sa utak ko na balang araw magiging artista ako. I don't care how, I don't care kung saan platform, basta magiging artista ako. Really, nakakabilib ka, in fairness. Pero in fairness, wala kang love life na yun? Meron po, kasama ko po. Okay. Artista din? Hindi po. Nagka-pageant naman siya sa pageant. Beauty Queen po. Wow. So anyway, more power. Thank you po. Thank you.